Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong programang Global na Tayo. Dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami sa isa pang edisyong ito ng ating programa ngayong araw na ito ng Monday, oras po araw sa Pilipinas at oras dito sa Quezon City. Of course, magandang morning po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-panood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live and of course sa pamamagitan po ng ating YouTube channel at sa ating live audio streaming. Ayan, kung kayo po ay sumusubaybay sa ating Facebook broadcast live, i-type nyo lamang po sa inyong Facebook browser Radyo Pilipinas World Service. At kung kayo naman ay sumusubaybay sa ating YouTube channel, type nyo lamang po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At ang ating live audio streaming, of course, ay download nyo po ang ating PBS Radio app. Ayan, sa inyo pong, kung kayo may hawak na smartphone or Android phone, punta lamang po kayo sa Google Play. At kung kayo may hawak na iPhone or Apple phone, punta po kayo sa App Store. At doon po sa mga browser ninyo, type nyo lamang eBox PBS Radio Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. Download nyo po yan at pag na-download nyo na po yan, i-click nyo lamang o i-tap nyo lamang yung icon na yan at lalabas na sa inyong mga laptops, sa inyong mga desktop at sa inyong mga cellphones ang mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Kasama na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang yung icon ng Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan nyo na po in real time ang ating audio programs dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin namin maglilingkod sa inyo sa ating Master Control, si Miss Susan Aison. Sa ating Wirecast, si Rene. Ako, wala muna si Hero today. Arnel pala. Arnel. Ayan, si Arnel. Hindi si Rene, si Arnel. Hindi po Arnel de Mesa. Hindi si Arnel. Ayan, si Arnel. Mula sa ating PBS Engineering Division. Medyo unavailable si Hero. And of course, sa ating audio streaming naman, yan naman ay hawak ngayon ni Jerome. At ang ating producer, of course, si Miss Steph Vicente. Ayan. Sige, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programa, sa programang Global na Tayo. Pero bago tayo mag-break sa ating programa, ito muna ang ating pag-uusapan, okay? Ito ang pag-uusapan natin, la-line up na natin. Unang-una, ito pong video documentary, na kung tawagin natin ay yung food delivery, fresh from the West Philippine Sea. Yan, ito po ay isang video documentary na produce ng mga kapwa nating kababayang Pilipino at nanalo sa Doc Edge Festival sa New Zealand. Nitong July 5. Pero bakit natin ito pag-uusapan? Magandang pag-usapan po ito dahil ito po ay naglalaman ng tunay na kalalagayan dyan po sa West Philippine Sea, tunay na kalalagayan ng ating mga mangingisda na pinagbabawalan at hinaharas ng China sa kanilang pangingisda dyan sa Scarborough Shoal at malaking bahagi ng West Philippine Sea, ang kalalagayan ng ating mga kasundaluhan, ng ating Philippine Navy personnel, ng ating mga Marines, habang sila ay nakadestino dyan sa lugar na yan. At syempre, pinipigilan yan ng Chinese government na maere sa iba't ibang mga mediums dahil ayon sa kanila, ito raw ay walang katotohanan at wala raw West Philippine Sea. Talaga naman At pag-uusapan din natin, may kaugnayan pa rin dyan, ay ito pong, pakinggan nyo ito six Japanese warships ang ibibigay po sa atin ng Japanese government sa ating Philippine Navy. Ngayon, ano ang ibig sabihin niyan para sa ating Philippine Navy? Ano ang magiging impact niyan sa capability ng ating Philippine Navy? And is the Philippine Navy
ready and equipped to manage and deploy itong 6 na warships na ito kung sakasakaling dumating na ito sa ating bansa. Yan po lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng ating programang Global na Tayo. Makalipas muna ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Bago po tayo dumako sa main topic natin for today, gusto ko munang kamustahin yung ating mga kababayan dyan po sa Texas, sa Kerrville, Texas. Dahil nito pong mga nakalipas na araw, especially this weekend, nakaranas po ng matinding pag-ulan na naging sanhi ng flash floods diyan sa Kerrville, Texas, particular yung pag-apaw nung tinatawag nilang Guadalupe River. Ang problema nung umapaw ang Guadalupe River, marami pong mga campsite sa gilid ng Guadalupe River diyan sa Texas At yung biglang pagtaas ng level ng Guadalupe River, ayon nga po sa mga reports, umabot na mga 20 feet yung pagtaas. Kataas niyan, 20 feet. Kasama pong naanod, na-wash out yung maraming kabahayan sa gilid ng nasabing Guadalupe River sa Texas. Kasama na po yung ilang mga napakaraming mga campsites, doon po sa gilid ng nasabing Guadalupe River na yan. Ang dami pong mga nagdiriwang noong July 4th, yung Independence Day ng Estados Unidos, July 4th, doon sila po nagdiriwang yung iba, yung karamihan. Natangay, marami pong nasawi. Kung di po ako nagkakamali, as of last count, mahigit sa 60 na po ang mga nasawi sanhi po ng flash flood na yan sa Kerrville, Texas. At tumataas pa ho ang bilang. At ang masakit niyan, marami rin pong mga kabataan ang naitatalang nasasawi na. Ang medyo magandang balita naman po, ayon po sa ating Philippine Consulate General sa Texas, wala pa naman po tayong mga kababayang Pilipino na naitatalang nasawi o nadamay nasawi dyan po sa pag-apaw ng Guadalupe River na naging sanhi ng napakalawak na flash floods. Although apektado po sila, may mga inabot din po ng tubig baha, may mga nasira rin po silang ari-arian, pero wala pa pong naitatalang nasawi o nasaktan sanhi po ng flash flood na yan sa Texas. Pero our hearts goes out to the families nitong mga Amerikano na US citizens na nasawi sanhi po ng flash flood na yan dyan sa Kerrville, Texas at sa mga kalapit pang mga lugar dyan sa Kerrville, Texas. Like I said, more than 60. Yung iba po nasa 70 na yung count, pero ang huling dinig ko 60, pero tumataas pa po ang bilang at marami pa rin pong hinahanap. Marami pa rin pong mga
unaccounted for. Sabi ko nga, naisip ko parang siya, parang reminiscent, parang kahalintulad. I don't want to compare. Ayoko nang i-compare, pero hindi maiwasang ma-compare. Natatandaan niyo yung bagyong Ondoy? Ang bagyong Ondoy, ganun din, sunod-sunod na araw na pagbuhos ng ulan, di ba? Malakas na pagbuhos ng ulan. Umapaw ang ilog, ang Marikina River. Umapaw 'yon, di ba? 'Yun ang naging sanhi ng malawakang pagbaha sa Marikina, di ba? Na kumitil din ng maraming buhay. Kung ating ikukumpara yung nangyari nitong weekend sa Guadalupe River, halos ganun din, parehas din yung nangyari sa Marikina. Dahil yung Guadalupe River, although walang masyadong mga bahay, pero ganun din po yung nangyari. Umapaw yung ilog sa Guadalupe River sa US, sa Houston. Nagkataon maraming mga campsite, may mga bahay din, pero hindi naman katulad dito sa Marikina, pero ganun din ang nangyari. Na-wash out, maraming mga na-wash out na bahay, lalo-lalo na yung mga campsite. Ang problema, maraming mga kabataan na nagdiriwang ng July 4th celebration na nandoon ang nadali nung pagtaas ng tubig ng ilog ng Guadalupe River. So parang may kahalintulad na sitwasyon sa Ondoy, Tumaas yung Marikina River naman sa atin. Ganun din, marami rin po ang nasiraan ng bahay, marami rin po ang may mga nasawi din po, So yun nga po tinatawag na flood of the century, ang sabi po doon sa Amerika, doon sa Houston, flood of the century. Kaya nga po tayo rin ay nakikiramay doon sa mga pamilya nitong mga US citizens na ito, itong mga US nationals na ito na nawalan ng mga mahal sa buhay. Lalo-lalo na alam niyo, napakasakit pakinggan na merong isang ama Meron nga isang ama doon na hinahanap yung kanyang anak na dalaga, Paikot-ikot siya doon sa area, yung kahabaan ng ilog na yun, talagang binabaybay niya. Tawag siya ng tawag doon sa pangalan ng kanyang anak, hoping na buhay pa o nakasurvive ang kanyang anak. So hindi lang ho nangyayari sa Pilipinas. Ulitin ko hindi lang po nangyayari sa Pilipinas ang mga kalamidad, ang matinding pagbaha, ang pag-apaw ng ilog. Ultimong sa mga advanced countries tulad ng Estados Unidos, nangyayari po ang ganitong mga insidente ng kalamidad dahil na rin sa climate change. Ayan, Imagine niyo yan, sa US na po yan. Okay, sa US na po yan. Pero just the same, like I said, I don't want to compare kasi hindi naman po tama, pero hindi natin maiwasan So, lagi po nating pag-isipang mabuti, lalong-lalo na yung pagtatapon ng ating mga basura. Lalo niyan, di ba, nagkakaroon tayo ngayon ng mga pag-ulan-ulan dahil sa bagyo at habagat. Nagkakaroon na naman tayo dito sa Pilipinas sa mga itong araw na ito, kaya na umaga hanggang itong nakalipas na weekend, nakaranas pa rin tayo ng bagyo. Itong si Bising, bumalik. Kaninang umaga, bumalik. Nagpunta ng area ng Batanes hanggang nakapunta ng Taiwan. Pero pumasok siya sa Philippine Area of Responsibility na nagdulot pa rin ng matinding pag-ulan dito po sa Northern Luzon. Region 1, Region 2, Cordillera Administrative Region. Pero inaasahan po na bago matapos tong umagang ito, makakalabas na siya ng Philippine Area of Responsibility natin. At nandun na po siya sa Taiwan. Okay? Pero ganun pa man, marami pa rin pong mga naapektuhan sa Region 1, Region 2, sa Cordillera Administrative Region. Marami pong mga lugar ang binaha. Marami rin mga eskwelahan ang nag-postpone ng face-to-face classes dahil po dyan. Hindi lang po sa Luzon, nadamay din dahil sa habagat itong Mindanao. Dito ilang mga regions sa Mindanao. So malawak din po. So kung yan po ay dulot na rin ng climate change. At yung mga pagbaha, ayan, deforestation. Alright? Wala nang puno halos sa mga gubat. Pagtatapon, walang patumanggang pagtapon ng basura. Okay? Kaya kahit anong flood project ang gawin natin, kahit anong flood project ang gawin ng DPWH, kahit na anong laking pera ang ibuhos ng gobyerno sa mga flood projects, kung tayo mismong mga tao, mamamayan, hindi marunong magtapon ng tamang basura sa tamang kalalagyan, tapon na lang dito, tapon doon sa sako, iiwan sa kanto, iiwan sa kalsada, bahala na si Batman,
walang mangyayari. Walang mangyayari. Okay? Lalong-lalo na pag ang local government official ay corrupt. Na ginagawang gatasan yung mga pangungulekta ng basura. Meron po yan, totoo po yan. Meron po yan. Tanungin niyo si Mayor Isko. Natuklasan niya. 'Di ba? Pero hindi lang po doon sa Manila nangyayari. Marami ay sus Mariosep. Okay? Kung sasabihin ko lang sa inyo bawat ronda niyan ay sinasabi ko 'di ba? Pero ibig sabihin, sama-sama tayong magtulong-tulong. Hindi lang po ang local government unit labanan ng korupsyon. Hindi lamang po ang national government sa pagsasagawa ng tama, epesyente at transparent na pondo para sa paggagawa ng mga flood control projects, kundi higit sa lahat yung disiplina po ng taong bayan sa pagtatapon ng basura. Okay? Alright, sige po. Alright. Pero nasa linya na. Okay, ito na. Dadako na tayo dito sa ating main topic for today. Like I said, ito pong napakagandang dokumentaryo na pinamagatang Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea na nanalo na sa Dock Edge Festival sa New Zealand nitong July 5. Pero ang twist dito, pinipigilan ng Chinese consulate, ng Chinese government ang pagpapalabas nito dahil ito raw ay false propaganda at wala daw katotohanan ang West Philippine Sea. Ganun. Okay, alamin naman natin ang reaksyon dyan ng ating foreign policy expert. Walang iba kundi si Professor Renato de Castro, Foreign Policy and Security Analyst natin. Live via Zoom. Magandang morning. Rene, si Ray Sampagito dito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Kare. Kamusta po kayo? Ito, okay naman. Okay, at medyo napapakamot na naman ako ng ulo dito. Pati ba naman video documentary, ayaw pang ipalabas, no? Hinaharang pa ng Chinese government. Okay. Well, matanong lang kita, Prof. Kay Rene. Napanood mo ba itong documentary na ito na food delivery fresh from the West Philippine Sea? Hindi Pilipinas Pero ang nakakatawa dito, Kare, kumbaga pinaglaban ng New Zealand government, sa ating bansa mismo hindi pinayagan. Oo, yun nga nakakapagtaka. Kasi ang original plan yan, ipalalabas sa isang local film festival na sponsor ng isang kumpanya. Sini Panalo. Pero sa New Zealand pinalabas, pero diyan sa ating bansa sinensor, di ba? Oo, hindi siya pinalabas. Dapat nung March 14 ito kumpanya na nag-sponsor ng festival na yon, hindi pinayagan sa atin, pero dapat natin talagang puriin ang gobyerno ng New Zealand at yung organizers ng film festival kasi pinaglaban nila yung kanilang kalayaan. Pero sa ating mismong bansa, sinensor at pinayagan. Hindi kaya ang major sponsor nung sa atin dito Chinese? Filipino-Chinese naman. Filipino-Chinese. Pero dapat talagang suriin. Bakit bumigay yung Filipino-Chinese company na yon samantala sa New Zealand pinaglaban. Pinaglaban ng mga organizers, pinanindigan ng gobyerno ng New Zealand. Pero sa atin, pinayagan i-censor. Ayan ang nakakahiya. Ayun na nga. Yan ang malaking dagok sa atin yun. Nanindigan ang organizers sa New Zealand and New Zealand government. Dito pinayagan sa ating bansa. What does that say? Pagdating sa foreign policy, pagdating sa pananaw ng mga foreigners sa atin ngayon, ano ngayon ang tingin nila diyan? Kumbaga pinapayagan natin na makapangyarihan ng mga Chino. Samantala sa New Zealand talagang hindi. Pinanindigan nila ang kanilang prinsipyo. At nakakatawa pa, napanggit din ng aking mga kaibigan, yung ating embahada sa New Zealand tahimik. So dapat talaga managot din ang Department of Foreign Affairs, specifically yung embahada natin sa New Zealand na hindi pinaglaban yung Pilipino. Totoo yun. Dapat suriin din natin tayo bago tayo matuwa at palakpakan natin ang gobyerno ng New Zealand at of course talagang usigin ng China, dapat suriin din natin ang ating bansa. Ayun, okay. Pero sa tingin mo ba, Rene, itong nangyaring ito, isang eye-opener para sa ating mga kababayan na parang ang laki ng clout ng impluwensya ng China
dito sa atin. Mismo sa Oo. loob. Mismo sa loob. Sa loob, sinesensor natin yung sarili natin, pelikula, Mhm. na tungkol sa, kumbaga, sa mga, kumbaga, katapangan ng ating mga Coast Guard at Mhm. Philippine Navy personnel. Kasi hindi ko pa napapanood dahil nga nandito ako sa Taiwan at balita ko din dyan, hindi pinayagan sa Pilipinas, Mhm. no, yung katapangan ng ating mga Coast Guard at Navy personnel sa pag-deliver ng food supply. Mhm, Hindi, totoo. hindi natin payagan mapanood ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Sa New Zealand pa, pinaglaban ng kanilang gobyerno at ang mga festival organizers. Pero dito sa ating bansa mismo, hindi mapanood ng mga Pilipino dahil nga sa clout ng mga Chino. Yun na nga eh. One time napakinggan ko yung isa sa mga, I think yung director nitong video documentary na ito, ano. And she was saying doon sa panayam na yan, sa isang panayam, sa isang private station, she was saying na kung maaari sana maipalabas sa mga sinihan dito sa Pilipinas. Pero they are worried na baka mamaya hindi mapagbigyan for some reason. Kaya't nananawagan, parang nagsabi siya na kung pwedeng magkaroon lang, maski man lang ng black screening o ng private screening para mapanood ng ating mga kababayan dito mismo sa Pilipinas. Ano? Oo, para man makita ng ordinaryong Pilipino yung katapangan nung ating sariling mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na talagang kumbaga talagang binibuwis nila ang kanilang buhay, no? Sa pagharap, pag-deliver ng supply kasi hinaharang yan ng Chinese Coast Guard, ng Chinese Maritime Militia, miski ng People's Liberation Army's Navy. Bigyan naman natin ng recognition yung mga ordinaryong Coast Guard and Philippine Navy service personnel at saka na yung mga officers nila na matapang dan dinadala yung supply doon sa ating maliit na garrison sa BRP Sierra Madre. Hindi man lang mapanood ng mga Pilipino dahil nga ang clout ng mga Chino dyan, napakatindi. Yun ang nakakapagtaka, sabi nga nung director nung documentary na ito, objective lang sila dito. Pinapakita lang naman nila kung ano yung actual na sitwasyon ng ating mga mangingisda na hinaharas na mga Chinese Coast Guard ng Chinese militia, hindi makapangisda mismo sa ating sariling West Philippine Sea, sa Scarborough Shoal at sa iba pa. Plus yung sitwasyon na kinalalagyan ngayon nung ating mga Philippine Navy personnel, ng ating mga AFP. So wala naman silang let's say political motive against China in producing this documentary. Just an objective insight on what is really happening. Ang problema talagang, ang sabi pa nga ng China, false propaganda ito at wala raw katotohanan ng West Philippine Sea. Ano reaction mo dyan, Rene? Violation ng ating constitution, di ba? Freedom of expression. At binibigyan natin ng karapatan ang China na mismo na pigilan yung freedom of expression sa sariling bayan natin mismo. Ano ba klase tayong bansa? No? Na pinapayagan natin ng isang makapangyarihang bansa na i-violate mismo ang saligang ang saligang batas natin, ang constitution natin. So, this is an eye-opener for us. No? Tingnan natin, no? Gusto natin ipaglaban natin karapatan sa West Philippine Sea, pero yung karapatan mismo natin sa loob nating bansa, yung na most basic freedom expression, pinapayagan natin ng China na supilin ito. Alright. Now, alam kong marami kayo sa circle ninyo ng mga foreign policy expert at security analyst. I know marami kayo, no? What do you plan to do? Nag-uusap-usap ba kayo sa nangyaring ito? What do you plan to do together with other foreign policy experts and security analysts? Nandito kasi ako ngayon na-focus ako sa research ko sa Taiwan. Kumbaga, pero next week uuwi ako, tingnan namin, pag-uusapan namin kung paano ang gagawin. Pero I think kung may nakikinig man ng mga kongresista at mga senador, probably it's high time to conduct either a congressional or a Senate hearing regarding to what happened. Bakit dito sa bansa natin hindi maipalabas yan? That's true. Oo. Well, so kung may nakikinig man na, lalo na mga kongresista, lalo na after na tapos na siguro yung State of the Nation address, no? Kasi nasa Taiwan ako eh. So may bago na tayong kongreso. Siguro this is supposed to be the first agenda. A congressional investigation why
this documentary was censored in our own country, and of course the clout of the Chinese embassy, and the fact that as Filipinos we are allowing the Chinese embassy to violate our own basic constitutional right of freedom of expression. Alright. Sana nga at makasama natin dyan si former Associate Justice Carpio para siyempre makatulong din natin para maipush yung ating mga mambabatas na ika nga magkaroon ng investigation tungkol dyan. Alright. Sa isa pang topic, Rene, alam ko nasa Taiwan ka ngayon. Pero itong Japanese government nagpahayag ng kanilang kahandaan na i-transfer sa Pilipinas itong kanilang 6 na ng kanilang Japanese Navy warships. 6, hindi isa kundi 6, ano? At sa katotohanan parang mayroon ng contingent ang Philippine Navy na patungo ng Japan para makita o ma-inspeksyon ng isa sa mga ito. So what does it mean for the Philippine Navy para sa isang foreign policy expert na katulad mo? What does this mean sa capability ng Philippine Navy? Yung of course ng 2004 nag-announce si Secretary Gibo Chidoro ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. So that means of course enabling the Armed Forces of the Philippines to extend its capabilities hanggang doon sa ating exclusive economic zone. Kaya importante talaga i-develop natin yung Navy. Well, meron naman talagang efforts na talagang palakasin ng Navy natin pero napakamahal niyan. Tsaka of course long term, no? Inaantay pa natin yung delivery ng 2 corvettes, no? Pero although may delivery ng 2 frigates, it's a great boost kasi mga destroyers to eh. No? Talagang malayo yung range nila, no? And of course, yung capability nila for lalo na no, nabasa ko anti-submarine warfare and of course possible surface combatants. Napakalaking boost yan. Pero actually, ginagawa na ng Japan yan. Una talagang tinutulungan ng Japan, pinalalakas ng Japan yung Philippine Coast Guard. Okay. No, meron nag-deliver ng Japan ng 10 multi-purpose vessels, saka yung 2 malaki, yung 2 94 meter no na Coast Guard vessels. Isa doon yung Teresa Magbanwa na binangga ng mga Chino, pero iba to. Kasi to Navy na eh. Saka destroyers. Hindi pa tayo nagkaroon ng destroyers sa buong karanasan natin, no? Okay. Even at the time nung panahon pa na nakaka-receive tayo sa Amerika, Estados Unidos ng Military Assistance Program, natatanggap lang natin the most mga Second World War destroyer escorts. Ito talaga destroyers. Talagang it's for blue water operations. So malaking boost to sa ating sandatahan lakas, lalo na sa ating hukbong dagat. So this is a welcome development. How do you think will China react on this? Wala na tayong pakialam doon kung ano man ang reaction ng China. Sabi nga, no, babalikan ko yung sinasabi palagi ni Secretary Gibo Chidoro, we should never allow China to have any veto, lalo na sa defense policy natin. Pinapayagan na nga natin na i-violate ang ating constitution. Bibigyan pa natin sila ng karapatan na magkaroon ng veto sa ating defense policy. Hanggang saan pa yan? Maybe next time, magdidetermine na China kung sino magbabantay sa Malacanang. Siguro dapat pumasok na rin sa eksena si Secretary Gilbert Chodoro dito sa ginawa dito sa documentary na ito na hindi na ipalabas dito sa ating bansa. Dapat pumasok na rin siya dito sa usaping ito. Pero tingin ko dyan dapat yung Congress eh. Okay. Magkaroon ng hearing. Okay. Pero para talaga imbestigahan. Bakit pinapayagan natin ang China na i-violate ang ating constitution? Yung basic freedom of expression. Pero dito sa anggulo naman na ito, Rene, sinasabi. Hindi, kaya ito sa anggulong ito, kaya daw nagbibigay ng ganitong mga assistance, lalo na mga warships, na mga vessels ang Japan sa Pilipinas is also for their own interest. Dahil nga medyo mainit din sila o nagkakainit din sila ng China. Anong meron bang katotohanan doon? Ganyan naman, Ray, sa larangan ng international relations eh. It's what you call enlightened self-interest. Interest talaga ng Japan na palakasin yung Navy natin, no? Kasi ito yung research ko, Ray, no? Yung konsepto natin ng first island chain. Ito yung bansa ng Japan, Taiwan at Pilipinas. Na constituted first island chain. Pag titignan mo yung sa first island chain, ang pinaka-weakest link dun sa first island chain, ang Pilipinas. Okay, alright. Kasi nga, for so many years, ang Armed Forces of the Philippines natin nakapokus sa internal security, yung hukbong dagat natin at of course yung hukbong panghipapawid, mahina.
Kasi nakafocus talaga tayo sa ating army. No? So it's high time talaga na nasa interest ng Japan at in fact nasa interest din ng Taiwan na palakasin yung hukbong dagat natin para talaga yung weakest link doon sa first island chain ay ma-address by of course building up our naval capability under the framework na tinatawag nga ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense, the Comprehensive Archipelagic Defense Concept or CADC. Alright. Sige. So, mutually beneficial para sa dalawang bansa, for the Philippines Dalawang bansa. and Japan. Saka of course, Ray, meron din tayo no, na yung last year na kumbaga ni-launch ni President Marcos at dating President Joe Biden and si Prime Minister Kishida yung trilateral security arrangement. So, kumbaga pinufulfill din ng Japan yung commitment niya doon sa trilateral security commitment. At the same time, ina-address rin niya yung kumbaga yung weakness ng defense of the first island chain na tayo no, by building up the hukbong dagat ng Philippine Navy. Yeah. Diyan talaga nanggigigil ang China. Yung first line of yung line of defense na yan, yung Japan, Taiwan, and Philippines. Dahil hindi sila makakalabas papunta ng Pacific Ocean hanggat matibay yung first island chain of defense na yan. Tama ba? Tama ba yung assessment na yun? Ko, ang security ng Japan, security ng Taiwan, miski na may sinasabi yung mga Chino ng first, yung One China policy, no? At ang security ng Pilipinas is indivisible. Well, maraming salamat, Rene, ha. Again, alam ko maski na nasa Taiwan ka, you're always open and ready to answer our calls. Maraming salamat. Alam ko medyo mainit ang ulo ni Rene dahil dito sa ginawang ito na hindi pinalabas dito sa Pilipinas. Mismo sa loob ng Pilipinas. Sino ba naman di magagalit? Sino ba naman di Sorry, dyan, Ray. Yung New Zealand government, yung New Zealand festival organizers, pinanindigan yung prinsipyo nila. Tayo wala. Yan ang masakit. Sa loob pa ng bansa, may nanindigan para sa atin. Dito sa loob ng bansa, wala. Hindi sila pinalabas. Anyway. Okay. Maraming salamat, Rene. Thank you very much. At again, thank you very much for your professional insights and ikang valuable opinion on the matters being discussed. Maraming salamat, Rene. Thank you very much. Again, Ray, I am at your beck and call para sa bayan. Ang ating pong foreign policy and security expert, Professor Renato De Castro. Dito pa rin po sa ating programang Global na Tayo. Well, sa pamamagitan po ng ating panayam na yan with Professor De Castro, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Kayo, anong opinion nyo? Anong masasabi ninyo dito sa nangyaring ito? Dito sa documentary na ito na food delivery, fresh from the West Philippine Sea, pinalabas sa New Zealand, pinanindigan ng gobyerno ng New Zealand, bagamat pinressure sila ng Chinese government na huwag ipalabas, pero pinalabas pa rin nila for the sake of transparency and freedom of information. Para malaman ng buong mundo kung ano yung nangyayari doon without any political leanings. Pero dito sa loob ng bansa natin, hindi siya ipinalabas dahil na pressure ng Chinese government. Hindi na ipalabas. Hindi pinalabas ng organizer dito, local organizer dito sa Pilipinas, yung documentary na ito. Pero pinalabas sa ibang bansa. Pinanindigan ng bansang New Zealand, pinalabas. Kayo, anong opinion nyo po sa nangyaring yan? Well, I will leave you with that. Maraming salamat po sa isa namang edisyon ng Global na Tayo. Salamat sa ating mga nakaagapay. Of course, sa ating Master Control, si Miss Susan Aison, na may balak pumunta din ng New Zealand. Inaayos lang niya yung kanyang mga visa, yung kanyang visa. And of course, si Arnel. Ayan, tama na, Arnel. Okay. And of course, si Leo at saka si Jerome at ang ating producer si Miss Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Dre Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.